Amen. Tambak ba ang iyong bills? Tambak ba ang mga bayarin mo sa buwang ito? Hallelujah. Walang pambayad ng pangrenta. Di po ba? Yung mga nag-a-apartment siya, di po ba? Minsan hindi makabayad ng renta. Electric bills, ayan, dyan na naman po ang mga due date ng electric bill, water bills. Di po ba? Tapos sasabayan ka pa ng gasol. Oh, ang saya-saya na ang gasol mo ay mauubos na ka Faithful Fellowship, ka content creator. Naubos na si gasol. Tapos, ay, si bigas, nakaming na. Wala nang laman ng bigasan. Di po ba? Lahat po tayo ay dumaranas niya, lalo na ang mga nakatira sa bansang Pilipinas. Di po ba? Hindi po sumasapat kahit kumayod ka ng kumayod araw-gabi para sa pamilya mo, lalo na kung ikaw ay maraming anak. Hindi po sumasapat ang income para matustusan ang pangailangan ng mga bata, matustusan ang sarili mong pangailangan ng pamilya. Kaya nga po napakarami sa atin ang lumalabas ng bansa. Ang mga talagang nag-a-abroad, di po ba, para lang talagang makatulong sa pamilya, makapagbigay ng pangailangan sa pamilya, lalo na kung may anak, may estudyante, o lalo na po ngayon, magpapasukan na, di po ba? Marami po ang makaka-relate sa akin na yung iba, wala pa pong mga school supplies, wala pang uniform ang mga anak. Lahat po tayo ay nakakaranas niyan, ka Faithful Fellowship, ka Facebook, ka content creator. Lahat po tayo na kung saan kanya-kanya po tayong problemang pinagdadaanan, lalo na po sa pinansyal, di po ba? Pero may good news po. Ang good news po, kahit gaano po kalaki ang bills nyo, kahit gaano kalaki yung pangailangan ninyo, kahit gaano kalaki ang problema mo o problema natin, may good news po. Mas malaki po ang Diyos na lumikha sa atin. Mas malaki po si Lord kaysa sa problema na kinakaharap po natin. Amen? Di po ba sa Genesis, kung kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, huling nilikha ng Lord ang tao. Pero bago pa likhain ni Lord ang tao, huli po nilikha ang mga tao. Di po ba? Hindi naman ginawa ni Lord na unang nilikha ang tao eh. Kasi kung isipin niyo po, kung unang nilikha ng Diyos ang tao, ang tao kailangan uminom, kailangan kumain, kailangan may takip sa katawan, di po ba? So, ang Lord po natin ay napakatalino. Matalino po ang ating Diyos kasi bago pa niya tayo likhain, may tubig na, di ba? May makakain na tayo, may mga hayop, may mga halaman, may maisasapin na tayo sa ating katawan. Lahat po ay provided na. Kaya nga po tinawag siyang He is a great provider. Si Lord po yun. At sa araw na ito, ka Facebook, ka Faithful Fellowship, ka content creator, sa araw na to ay may good news po ang Panginoon. Sa kabila po ng inyong nararamdaman, nararanasan tungkol sa lack of financial, ang Diyos po ay ibe-bless po tayo ng Lord. As long na meron kang faith, meron kang paniniwala, meron kang panampalataya sa Lord, sabayan mo ako sa araw na to at sa oras na to, at bago pa magpasukan, ay talagang tuluyan ng tutulungan ka ng Diyos. Ka-viewers na mabayaran ang renta mo, mabayaran ng electric bill, mabayaran ng water bill, makabili ng bigas, makabili ng gasol, at makabili ng school supply. Amen? Sabi po dito, ito po yung good news, sabi po dito, salita ni Lord ha, hindi sa salita ko, kundi kay Lord po ito galing. Sabi po sa awit, ayan po ang Biblia, hindi po ito galing sa akin, ito ay galing kay Lord, basahin ko po sa inyong lahat. Sabi po dito sa awit 118 verse 5, na ako'y magipit. Ayan, magipit daw. O kapatid, nasa gitna ka ba ng kagipitan sa araw na ito? Ayan, basahin ko po ha. Na ako'y magipit, ang Diyos sa si Yahweh aking tinawag, sinagot niya ako at kanyang iniligtas. Amen? Ang Diyos sa si Yahweh aking tinawag. Ayan, sa panahon daw ng kagipitan. Ayan, eto tanong ko sa inyong lahat. Sa panahon ba na kagipitan, kanino po tayo unang tumatawag, unang lumalapit? Kay nanay ba, kay tatay ba, kay ate, kay kuya, kay uncle, kay bunso? Kanino po tayo? Kay best friend, sa kaibigan, kay friend, friend of friend, di ba? Doon po ba tayo humingi ng saklolo sa ating pangangailangan, lalo na sa financial? Kapatid, hindi po. Ang sabi dito, ang Diyos sa si Yahweh aking tinawag, at ako'y kanyang tinulungan at iniligtas. Amen? Unahin po natin tumawag kay Lord.
At kapag po tayo ay nagsumbong kay Lord, nagsabi kay Lord na Lord, yung pangrenta ko sa apartment, wala po akong hawak, mag-pray po tayo, Lord, bigyan mo po ako ng pambayad ng apartment. Lord, bigyan mo po kami ng provision sa araw na ito, makabayad ng electric bill, ng water bill, makabili ng gasol, makabili ng bigas, makabili ng pagkain, kasi Lord, may anak ako, at makabili ng school supply para sa mga bata. Kaya nga po tinawag siya na He is a great provider. Sabi po sa Pilipos 4:19, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ito'y sagana. Sabi doon, sagana ang Lord. Buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibig sabihin, hindi po nauubos ang kayamanan ng Diyos. Ay ipagkakaloob niya, ibibigay niya ang pangailangan natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sa pamamagitan po ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, di ba? Lord, ikaw ay magpo-provide, ikaw magbibigay, in Jesus' name. Bibigyan mo ko, Lord, ng provision, ng financial blessing sa araw na to, Lord. Dapat ganun po yung faith natin, matibay, matatag, buo ang loob. Buo yung loob mo na hindi ka bibiguin ni Lord. Kasi kailangan po hindi po nagwe-waving ang ating faith. Kailangan po buong buo yung pag-asa na meron tayo. At gagamit po ang Diyos. Minsan, ginagamit naman po talaga ng Lord ang mga kapatid natin, ang mga tatay, ang mga uncle, ang mga tita, ang mga kaibigan. Ginagamit po yan ng Lord kapag tayo ay lumalapit. Pero kapag po sila ay bumibigay, nauna na po ang Diyos. Hinipo na po ni Lord ang puso nila. Kaya nga po minsan, may mga tao na nilapitan po natin, nire-reject po tayo kasi hindi po yung kalooban ng Lord para sa inyo. At the same time, again, sabi ko nga, kay Lord po kasi tayo unang magsasabi. At si Lord po ang bahalang gagawa ng way kung paano ka po tutulungan ni Lord. Kung paano po darating ang biyaya at ang blessing na kailangan mo para ma-solve yung problema na meron ka. Kasi nga po, mas malaki po ang Diyos natin kaysa sa problema natin. Kumbaga, ipagkatiwala natin kay Lord kung paano siya kikilos, kung ano yung way niya para matulungan ka. Amen? Amen po ba? Ibigay po natin kay Lord. Let the will of the Lord be done. Importante po, tutulong ang Diyos at ililigtas tayo ng Diyos sa sitwasyon ng bayarin, sa mga bayarin, sa mga electric bill, water bill, pambigas, panggasol, pang-school supply. Amen? Ayan. Kaya sa araw na to, ka-Faithful Fellowship, ka-Facebook, ka-content creator, mga viewers, kung kayo po ay isa sa mga nangangailangan sa mga binanggit ko ito, samahan niyo po ako. I join my faith para sa inyo at para sa ating lahat. At alam ko po na ang Diyos po ay kikilos bago po tuluyang matapos ang May. Ibibigay po ni Lord ang kailangan ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagdideklara ako sa bawat isa, O God, ng iyong great provision, O God, pambayad ng bills, O God, ng water bills, ng apartment, hallelujah, O God, ng water bills, O God, ng panggasol, ng pambigas, ng pagkain, school supply ng bata. In the name of Jesus, nagdideklara ako na anuman ang hadlang sa mga tulong at pagpapala at pabor mo sa bawat isa, we break it in the name of Jesus. Nagdideklara ako very clearly and powerfully, effectively, i-align mo ang bawat isa sa blessing at tulong, sa mansan God's favor mo, Panginoon, hallelujah, sa divine connection sa bawat isa, in Jesus name. Mag-release ka po, Panginoon, ng pagpapala sa mga anak mo, sapagkat Lord, ang pangako mo, Panginoon, ang lahat ng nagigipit, basta Lord, tumawag sa inyo. Sabi mo sa awit, O God, lahat na nagigipit basta tumawag sa inyo at may pananampalataya, Lord, ikaw ay tutugon at ililigtas mo sa gitna, Lord, ng mga nararanasan. Thank you, Lord. Dinideklara ko na ang bawat isa ay ma-overcome ang mga problema sa pinansyal, ma-overcome ang mga pangailangan sa pamilya. Salamat, Lord, sa iyong tulong, sa iyong biyaya, sa iyong provision sa araw na ito. Thank you, Lord, sa blessing, sa goodness, at sa protection sa bawat isa, O God. We praise you, Lord, and we adore you, O God. And seal my prayer, Lord, with your powerful blood, O God. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Ka-viewers, i-claim mo na po ang panalangin ito at mag-intay po tayo. Ibibigay po yan ng Panginoon at balitaan niyo po ako kapag ang Diyos po ay tumugon na po sa mga araw na darating para sa iyo at para sa ating lahat. Kaya sama-sama po tayong sabihin, glory to God and glory to Jesus. At kung hindi ka pa nakapollow sa aking Nice TV for God's Glory channel, ay huwag mo po akong kalimutang i-follow at i-share sa mga nangangailangan kay Lord. Kaya, thank you everyone, thank you for watching, and God bless each one.